Magandang morning po. Nagbati ng inyong kapatid na si Brother Aldi Villanueva. Ano po? Sa pong araw na umaga, Monday morning dito sa Pilipinas, ano? At napakatindi po ng mga nangyari itong Sabado, no? Sabado ng umaga ba yun? Sa Israel, ano po? At ito po yung ating paksa ngayon about the conflict happening in Israel, ano? Tandaan po natin ang reflection po or the what is really happening in Israel will become our reflections, ano? Reflection ng mga Kristiyano, ano? Kung ano doon nangyayari sa Israel, ito po yung reflection ng mga kakristyanuhan o sa mga mananampalataya. Kahit sa po natin gawin, ano, at talagang tayo po ay connected. Sabi ko ng Bible, tayo po ay in-attach, no? We are not the branch, we are not part of the branch, but we are connected in the branch of God's people. At ito po ay ang Israel. Kaya po, kung ano po yung nararamdaman ng branch, yun po ay nararamdaman din na naka-attach sa branch, ano po, naka-attach sa puno, at yun ay yung mga Kristiyano po, no? At nakita ko natin kung paano ang kadiliman ay nanaig sa kanila sa gitna ng festivity, ano, sa gitna ng kanilang celebration ng 58th anniversary ng kanilang festive, ano. At yun po sinamantala ng kaaway o ng Hamas, ng kaaway nila, upang ito ay kanilang mapasok, ano. Kahit yung mga sundalo ay hindi nakahanda at maraming mga system nila ang hindi naka-akma sa panahong yun, ano. Thanks be to God, naka-recover sila, that they are in control now and they are in pursuit those people na matake sa kanila. Sadly, napakarami hong mga namatay, ano po, sa mga 200 plus na, no? Abutin po ng mga 300, yun po yung accounted, at mas marami pa pong sugatan, ano? Libo-libo na susugatan, ano? Just imagine na nasa party ka, tapos sprayan ka ng mga Armalite, sprayan ka ng mga high power guns, assault rifles, wala pong haba sa pamamaril. Ito po ay hindi makatao, and we condemn the act of Hamas, particularly the act of sabotaging or terrorizing the civilian. Tayo po ay nakikidalamhati sa bansang Israel at nakikiisa sa bansang Israel sa pakikiramay, makikidalamhati sa kanilang mga citizen na naapektuhan, mga sundalo na wala, at mga sibilyan na nadamay sa salpukan ng Hamas at saka ng Israeli people. At ito po ay nagpapakita lamang na talagang tayo po ay kailangan maging handa, no? We must be ready. Bilang mga Kristiyano rin po, tayo po ay dapat maging handa sa, sabi ko nga, the Christianity. If you are truly Christian, you are connected by the branch, ano? By virtue of connection. May tinatawag ko doon sa ako yung pag-uugbog ng mga halaman or branches into the main branch, into the main tree, ano? At yun po ang nangyayari sa atin, na tayo po ay hindi pwedeng hindi nakakonekta sa bansang Israel, ano? At ang sabi ho ng Panginoon, ipanalangin natin ang bansang Israel, ano? At ano po yung bang kanilang tingin natin naging lapses nila ay yung kanilang relaxan, magiging relax sa festivity, at hindi ho sila nakaakma o nakahanda sa pwedeng gawin ng kaaway o ng Hamas sa kanila. At yun po ang totoong nangyari. At napakarami pong rockets, ang more than 5,000 rockets, ano po, yung tumama sa kanila.
during that day at morning, ano po. At matindi po yung salpukan na yun at talagang walang haba sa pamamaril. Kaya sibilyan ka o sundalo ka, ikaw ay babarilin ng mga terorista. And napakarami rin po ang dinala nilang mga mga sibilyan o mga sundalo sa kanilang lugar. At ito yung pinarada nila sa kanilang mga main street at ang iba ay binihag nila at ginawa nilang hostage. Ano po. Pag-aaralan niyo po yung other side ng mga taga-Gaza ay talagang medyo malalim ang sentimento ng bawat isa, ng bawat plea ng bawat isa, Pero po sana po hindi na po madama yung mga sibilyan, hindi na po nila pinagpapatay yung mga sibilyan. Makipagdigma sila ayon sa armas, ayon sa Geneva Convention, na hindi mo dadamay yung mga sibilyan. Kaya nakakalungkot to. Ano po bang dahilan kung bakit nakalusot ang bansang sa bansang Israel itong mga Hamas, itong mga kaaway nila? Kung pag-aaral natin ang history ng Israel at kapag ang bansang Israel sa panahon ng Old Testament, kapag sila ay napapalayo sa Diyos, nakukupkup sila ng kaaway. Nakukupkup sila ng mga kaaway nilang bansa kapag mayroong may kasalanan sa kanila. At ito po yung nangyari sa kanilang sa buhay ni Joshua, na ang isang lahi o isang tao ay nagpahamak sa bansang Israel, At ito, tataka sila bakit yung pinakamaliit nilang dapat nilalusubin napasok nila ay napakalaking lugar, napakalaking city, pero sa maliit na city hindi sila ay nagapi, at yun ay kadahilan ng nalangin si Joshua at pinakita sa kanila ng Panginoon na mayroong isang tauhan niya na kumuha ng gamit doon sa bansang sinasakop nila, At ang kabilin-bilinan ng Panginoon ay huwag kukuha o anumang sirain lahat ang mga bagay na yun. Pero meron po talagang isang disobedience na nangyari. At yun po ang nagresulta ng maraming kamatayan at pagkatalo ng tauhan ni Joshua sa isang bayan na napakaliit na kung susuriin mo, nakaya nga nila yung malaki pero hindi nila nakaya maliit. At ito po ay nagpapatunay din na sa bansang Israel ngayon, ang isang bagay na kanilang namimiss ay yung lagi naman nilang namimiss yung kinalimutan na nila ang ating Misaya, In fact, nagkaroon ko sila ng mga bagong patakaran ngayon na bawal mangaral ang pangalang Jesus ay hindi po pwedeng ipangaral sa street at pwede kang makulong. Ito po ay kanilang sinabatas o nilagay na bagong policies nila, At sa kanilang sa cross, alam mo, dinuduan nila, Pag nakita sila ng cross, dinuduruan nila. Pag nakita sila na nangangaral ng salita ng Diyos sa pangalang Jesus, dinuduruan nila. Sabi ko sa isang post ko, kapag wala ang Kristo sa buhay natin, nakakapat sa ating kaaway. The enemy will come into your gates if there is no Jesus in us. Kung makatawid po ba, kailangan natin talaga ay ang ating Panginoon. Bagamat tayo po ngayon ay nasa gitna ng uncertainty, sabi ko nga, ang Israel po ay nagulat sa isang pag-atake na hindi ho sila handa. At nakakatakot ho yan sa ating sitwasyon din. Na tayo mga Kristiyano ay para bang relax na relax, mga tao relax na relax, nasabing mga Kristiyano pero hindi sumusunod sa Panginoon, Para sinabing iglesia ng Panginoon pero hindi nila Diyos si Jesus, Si Jesus daw ay tao lamang. Nakakalungkot ho. At ang tao ngayon ay hindi handa para humarap sa ating Panginoon, sabi ho doon sa 10 virgins, kailangan ho maghanda pagkat baka dumating ang bride
ang groom na hindi handa yung bride. Kaya po talagang kailangan tayo ay maging handa sa ating mga buhay, dahil hindi ko dapat tayo mag-relax. Wala namang masama maghanap buhay, walang masama magtrabaho, walang masama magbigay ng panahon para sa ating pamilya. Pero lalong higit, mas importante natin bigyan ng panahon ang ating Panginoon. We have to balance our lives between our personal life and the spiritual life. Kasi without spiritual life, walang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Para lang tayong mahihirapan, para lang tayong maguguluhan, at minsan magugulatan lang tayo sa sitwasyon na kung saan yung kalaban natin ay nasa harapan na natin, o ang problema ay nasa gitna na natin. Ang sabi ng Panginoon, when the calamity struck on the sinners, sabi niya, God, that people will pray to God and plead to God, but God will laugh. Siya ay tatawa, siya ay hindi niya tayo papansinin pagkat nasumpungan tayo sa calamity na tayo ay hindi handa. O kagaya ng isang sundalo, kapag ang isang sundalo po, kagaya sa Israel, na hindi ko sila handa, ultimong tangke nilang malalaki, nakubkob ng kaaway. Bakit? Hindi po handa. Relax ang mga tao. Relax ang mga sundalo dahil festive nila, anniversary nila, golden anniversary nila. Kaya nakapasok ang kaaway at sila ay nakubkob ng mga kaaway. Na kahit maliliitong armament sila, assault rifle lang, kaya silang pasukin dahil hindi sila handa. Hindi po yan sa laki ng ating spirituality, hindi yan sa laki ng ating kaalaman, hindi yan sa laki ng ating natutunan. Ang paghahanda po ay kailangan naghahanda ho tayo, at ang paghahanda ho ngayon ay sa pamamagitan na tayo po ay lagi nakakonect sa ating Panginoon. Lagi tayong nananalangin, lagi tayong nag-aaral sa salita ng Panginoon, binibigyan natin ng time ang ating Panginoon sa ating mga puso upang mamuhay tayo ayon sa kabanalan ng ginagawa at pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. O yun lang po mga kapatid, at isang pagbati po sa inyong lahat. Manatili natin ipanalangin ng bansang Israel na sila ay makarecover at makasumpong sila ng justice sa kamatayan at mahuli ang mga taong nagkidnap at maibalik ang mga Israelita ang mga kanilang nilupig at kanilang mga hostage magbalik sa bansang Israel at magkaroon ng kapayapaan ang bansang ito na nagbibigay ng patuloy na sumasagana at patuloy na pinupuntahan ng maraming mga turista dahil ito pong bansang ito ay makasaysayan at ito po ay nasa banal na kasulatan at isang makasaysayang bansa na anong tagal na talagang naging isang bansang matatag, bagaman sila ilang daang taon na nawala, pero binalik sila ng Panginoon kagaya ng pagbabalik ng chicks ng hen sa kanyang mga chicks. Hinilagay niya ito sa mga pakpak niya upang wala makagalaw. Kaya we pray that God will protect them and give them victory over their failures, over their circumstances, at patuloy siyang bigyan ng katagumpayan ng ating Panginoon. Sa Diyos po papuri, sa Diyos po ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ating panalangin at ating sharing sa pangalan ni Jesus. Let us be blessed today and forever. Amen. Amen.